Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day po sir, ask ko lang po, okay ba kung araw-araw magpainom ng probiotic? Nakakabuti ba or nakakasama sa mga ibon? Sana masagot ang katanungan ko. Thank you and God bless po. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung okay ba magpainom tayo ng probiotics na araw-araw, nakakasama ba ito or hindi? Mga kaibon, para sa akin hindi naman po nakakasama na araw-araw tayo magbigay ng probiotics. Dahil itong probiotics kasi mga kaibon, okay din po ito na gawin na alternatibo na vitamins ng mga alaga natin. Pero para sa akin mga kaibon, hindi po ako nagbibigay ngayon ng probiotics. Mas nagbibigay po ako ng probiotics sa mga alaga natin na araw-araw kapag po ang panahon tag-ulan. Kapag kasi tag-ulan mga kaibon, talagang medyo nakakabahala dahil meron tayong mga nakukuha na sakit dala ng panahon. Kaya po palagi ako nagbibigay ng probiotics kapag po ang panahon ay tag-ulan. Ang ginagawa ko kapag tag-ulan, sa umaga vitamins, sa hapon probiotics. Minsan naman binabaliktad ko, minsan probiotics sa umaga, sa hapon naman vitamins. Kapag po tag-ulan yan. Ngayon kasi sobrang init ng panahon, kumbaga yung mga alaga natin, hindi naman sila talagang prone sa mga makukuhang sakit dala ng panahon dahil ang kalaban lang ng mga alaga natin ngayon, yung sobrang init, yung mga heat stroke. Yan ang madalas na nakukuha ng mga alaga natin, tapos yung stress na dala ng init ng panahon. Kaya po ngayon ang ginagawa ko dahil sa sobrang init ng panahon, umaga vitamins, sa hapon dextrose powder. Kasi yung dextrose powder mga kaibon, napakalaking tulong niyan para yung alaga natin magkaroon ng lakas, mahimasmasan sa stress na dala ng init. So yan po ang ginagawa natin. Kapag umaga vitamins, kapag hapon dextrose powder. Kapag tag-ulan, yung panahon, aalisin na natin yan na dextrose powder. Ang gagawin naman natin, vitamins sa umaga, and then sa hapon probiotics. Minsan binabaliktad natin, probiotics sa umaga, sa hapon naman vitamins. Kasi mga kaibon, kadalasan kapag tag-ulan, minsan yung mga alaga natin nagkakaroon ng pagtatae. So ang probiotics, napakagandang gamot yan para sa mga ganyan na senaryo na nangyayari sa mga alaga natin. Kaya po kapag tag-ulan lang ako nagbibigay ng probiotics na araw-araw. Pero mga kaibon, nasa sa inyo pa rin po yan. Pero kung ang tatanungin tayo kung okay ba araw-arawin yung probiotics, okay naman po yan. Gawing alternatibo na vitamins ng mga alaga natin. Dahil maganda po yan sa katawan din ng mga alaga natin. Kaya okay din po yan na gawin ding alternatibong vitamins. So yan lang po ang ginagawa ko. Sa ngayon, di muna tayo nagbibigay ng probiotics dahil sobrang init. Ang kinakailangan nila, dextrose powder sa hapon, vitamins sa umaga. So yan po mga kaibon. Pangalawa na katanungan sa atin, sir, ask ko lang po, sana ma-notice po. God bless and thank you po. Ano po kaya ang dahilan kapag yung cock ayaw po pumatong sa hen kahit nakatuwad na yung hen? Kinukutuhan niya lang at di pinapansin, bihira lang din niya subuan yung hen. Mag 1 month na kasi sa akin, bagong bili lang po, back to back Inoline na yellow balls na hen at green opa na
green opa na pastel, same basal pair. So kung nagsusubuan lang sila, tapos dumidi pa ang hen, tapos hindi naman pinapansin ng kak, so baka po medyo bata pa yung kak dahil pareho naman po silang basal. Baka po medyo bata pa ang kak, hindi pa ready mag-breed yung kak, kaya kahit po dumi pa yung hen, di niya gaanong pinapansin dahil po hindi pa ready yung kak natin. Kasi ganyan po ang nangyayari minsan, medyo matured yung hen dahil ready na siya sa breeding, tapos yung kak natin medyo bata pa, kumbaga nag-i-start pa lang, hindi pa talaga totally na ang focus mag-breed. Minsan may mga pagkakataon na nagsusubuan, minsan naman may mga pagkakataon na nagbaban lang yung dalawa, nagkukutuhan. Pero wag kayong mag-alala, kapag ready na ang kak niyan, kusa na po yan na mag-mate ang dalawa. Konting antayan lang po yan at magagamit nyo na rin po yan sa pagbibreed. Baka po kasi medyo bata pa yung kak. So yan po ang pangalawa. Hello Sir Mar, magtatanong lang po ako kung ilang beses po binigyan ng dextrose powder sa isang linggo ang mga alaga nating ibon. Salamat in advance and God bless. Mga kaibon, sa pagbigay ng dextrose powder, ako ang ginagawa ko araw-araw, kada hapon yan. Halimbawa po, umaga nga vitamins, pagkakahapon dextrose powder, pero wag nyo naman damihan masyado, tansyahin nyo na lang po yung dami kung ilang pares po ang pagbibigyan po ninyo. Ako inaaraw-araw ko po yan dahil importante yan na merong lakas yung mga alaga natin pagdating sa hapon dahil nakakapanghina naman talaga ang init. Kaya po importante na meron tayong dextrose powder para sa mga alaga natin. Maliban doon sa mahimasmasan sila sa pagkaka-stress, dala po ng init ng panahon, importante rin po na makakuha ng enerhiya yung mga alaga nating ibon dito sa dextrose powder. Ito kasing dextrose powder mga kaibon, talagang napakaganda nito. Bukod sa nagbibigay po ito ng pangtanggal stress, dala ng init ng panahon sa mga alaga natin, pwede po yan kahit sa mga aso at pusa. Bukod po sa nakakapagpatanggal ito ng stress, nagbibigay din po ito ng lakas para sa mga alaga natin. Kaya kailangan po yan. Ako po, araw-araw ako nagbibigay. Kapag tag-ulan na, so ititigil na po natin ang pagbigay niyan. Doon na ulit tayo sa pagbigay ng probiotics, mga kaibon. Araw-araw din po yun. So yan po yung katanungan sa atin. Ito po yung panghuli na katanungan sa atin ng kaibon natin. Idol, tanong lang po kung ano po ang pwede kong gawin. Meron po akong matured na kak, 1 year old na, proven na, nagkainakain na sa ibang ibon. Yung hen medyo mas matanda po sa kak, almost 5 years old na po. Hindi ko lang po alam kung sa pinagkunan ko kung nakapag-inakay na. Sinalang ko po sila, 3 months na nagbabanded. Yung hen dumidi pa na, pero ayaw patungan ng kak. Salamat and God bless. So yung kak ni sir matured na, mas matured yung hen dahil 5 years na, talagang matured na po yan. Nadi pa na daw yung hen pero hindi pinaparisa ng kak. Alam nyo mga kaibon, may mga pagkakataon na ganito. Merong mga kak or kaya naman hen na ayaw talaga nilang parisan yung pinaris natin. Kumbaga ayaw talaga nila kahit na anong gawin natin. Ayaw talaga nilang parisan. Merong mga ganyan senaryo. Ngayon, kung yung ibon banded naman sila, nagsusubuan, tapos nagkukutuhan, kapag ka ganun ang nagiging senaryo na nakikita natin sa mga alaga natin, tapos matagal na silang nagpares, matagal na silang nagband, nagsusubuan, pero hindi nag-meet yung dalawa. Ito po ang gawin po ninyo. Hulihin po ninyo yung kak. Kapag hinuli po ninyo, kapain ninyo kung mataba. Kasi mga kaibon, kung payat po ang kak, kapag wala sa kondisyon ng katawan niyan,
kahit na po gaano katagal na magband yan dalawa, kahit nagsusubuan yan, nagkukutuhan, kung wala sa kondisyon ng katawan ng kak, hindi po yan makikipag-mate. Kinakailangan dapat yung kak nasa kondisyon ang katawan. Kapag kasi nasa kondisyon ng katawan ng kak, talagang ang kak mismo ang nagiinit, mga kaibon. Siya na mismo ang nagiinit kapag po nasa kondisyon ng katawan. Tinatansya din kasi ng kak yan, mga kaibon. Isipin nyo po, bibirahin niya yung hen, tatagal yan ng 4 minutes, mataas pa doon minsan. Kung payat, hindi po niyang kakayanin. At kapag po wala rin sa kondisyon ng katawan ng kak, dahil siya mismo ang susubo sa mga inakhay, may mga pagkakataon na nangitlog nga, napisa nga, minsan dahil walang nutrients yung inakay na nakukuha galing sa mga parent, yung mga inakay namamatay din. Mapapansin ninyo kung ang isang inakay wala po sa kondisyon yung mga magulang at walang nakukuhang nutrients sa mga magulang, pansinin nyo po yung mga inakay. Kung merong inakay yan, tingnan nyo po yung balat nyan na parang makikita po ninyo dyan, medyo dry. Kapag nasa kondisyon yung katawan ng mga breeder at maraming nutrients ang nakukuha yung mga inakay, yung kulay ng mga balat ng inakay mapula na makinang. Mga kaibon, ito pa po ang isang sinyalis dyan na walang nakukuhang nutrients yung mga inakay na nagmumula sa mga parent. Kapag po may subo yung crop ng inakay, tingnan nyo po, kapag kulay itim yan na halos puro seeds, walang nutrients na nakukuha doon sa breeder natin. Kapag po ang sinubo niyan merong parang gatas, yan po, maraming nutrients ang nakukuha yung mga inakay. Mapapansin nyo naman kasi yan, kasi yung crop nya, yung sinubo ng breeder natin, talagang makikita po ninyo na parang gatas kasama doon yung seeds. Kaya po doon makikita kung talagang merong nakukuhang nutrients yung mga breeder na sisiw doon sa mga parent. Kaya mga kaibon, kahit na matagal na nagsasama yung breeder natin, kapag wala sa kondisyon ang kak, kaya yung hen, hindi po talaga nagme-mate, mga kaibon. Matagal. Kinakailangan bago natin na i-breed yung mga breeder natin, lagi ko po yung pinapayo na i-condition nyo po. Bago kayo magsalang ng mga gagawin ninyong breeder, hulihin ninyo, kapain ninyo yung katawan. Kapag maganda ang katawan, okay na po yan. Kumbaga, pagkain na lang ang i-maintain ninyo para hindi magbago ang katawan. Kapag payat yung breeder po ninyo, yun po ang dapat ninyong pukusan ng pagkain. Unang gawin, paliguan ninyo ng sabay, purgahin po ninyo. Pagkapurga, magbigay kayo ng seeds, mag-additional kayo ng merong mga matataas na protein kagaya ng sunflower, canary, sabay bigyan nyo ng pellet and then gulay. Siguro ko mga 10 days na palaging busog, dami-damihan ninyo yung bigay na patoka. Siguro ko sa 10 days okay na po yan, baka mataba na po yan, mga kaibon. Ngayon sa 10 days hulihin ninyo. Kapag okay na yung katawan, lalo na po yung kak saka yung hen, kapag okay na yung katawan, i-maintain nyo na po sa 2 takal na African mix, okay na po yan habang nagbe-breed. Basta po yung gulay at vitamins, huwag ninyong kaligtaan. Magbigay kayo ng gulay kahit na 2 times a week, 3 times a week. Kapag meron ng halimbawa wala pang itlog, magbigay kayo ng kangkong, kaya naman pechay. Kapag malapit ng mangitlog, kapag nakita na ninyo na nagme-mate, baguhin ninyo yung gulay, gawin ninyong malunggay para mas maraming vitamins na makuha, para mataas ang tsansa ng fertility. So wag ninyong kalimutan sa ibunan po ninyo na maglagay ng cattle bone or kaya naman mineral block. So yan po, mga kaibon. Yan po ang experience ko
sa mga naging alaga natin na matagal na nagkasama, hindi pa nag-mate. So yun, hinuli natin, payat. So kinondisyon natin ang katawan, nung nakondisyon, goods naman, nag-breed din agad. So pwede po ninyong hulihin po yan at kapain. Kapag hindi okay yung katawan, i-kondisyon. Kung okay naman ang katawan, mataba naman, siguro mas maganda biyakin nyo na lang po. Baka hindi po niya kursunada yung kapares, baka hindi niya type yung kapares niya, kaya ayaw kahit anong dipa ng hen. So yan po mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.